Ganito ang aking sariling pamamaraan sa pag-realign ng na-disaligned na magnet dahil wala po akong demagnetizer. Sinisimulan ko po ito sa pagtanggal ng lumang epoxy na nakadikit dito sa ating magnet at ganoon din po dito sa ating bottom plate. Dapat din po nating linisin itong tinanggalan natin ng cone, so may mga natitirang mga pandikit na ginamit dito. Pwede rin po gasolina or thinner ang gamitin sa paglinis dito. Pero ako po kasi tinatanggal ko po ang pintura para direct po dito sa metal na didikit ang bagong cone na ikakabit natin. Ganun din po dito sa inalisan natin ng ating damper. Dapat po nating linisin ito ng maayos para magiging maganda ang kapit ng panibagong damper na ipapalit natin. Pagkatapos po nito ay linisin po natin ng maayos bago natin simulan ang pagre-realign. Ang gagamitin ko pong spacer dito ay isang PVC pipe. Nag-cut po ako dito sa bandang gitna at ang ginawa ko pong cutting ay medyo mas malaki po itong nasa itaas kaysa dito sa ibaba. Kasi po i-bend po natin ito para mas maging maliit po ang buka nitong PVC pipe natin dito sa itaas para mamaya pag ilapag po natin itong ating magnet ay wala pong sasabit at hindi po siya sasama pa ibaba. So, iinitin lang po natin ito hanggang sa lumambot. Pagkatapos po ay itong bandang ibaba po nitong ating PVC ay i-fix po natin ito ng masking tape para sundin po niya ang circumference nitong ating full face. Ang level po nitong ating PVC ay hanggang dito lang po banda sa bibig nitong ating full face. So, bali nasa ibabang bahagi lang po ito nitong ating top plate kung halimbawa po na nakakabit. Kasi po ang mangyayari po pag nasubrahan po natin ito sa paibaba ay baka mahirapan po tayo sa pagkuha. Ayan po, pinapainitan ko po siya hanggang sa lumambot. Pagkatapos po nito ay i-fix po natin siya nitong tali para ma-form po siya na mas maliit po itong sa taas kaysa dito po sa ibaba. Pagkatapos po ay pinunasan ko po siya ng basang sponge para manatili po siya sa kanyang form kahit na alisin na po natin itong tali. Ang next step po natin ay ito ang paglalagay na po ng epoxy dito sa ating bottom plate. So medyo kapalan po natin ang paglagay ng epoxy dito mga boss. Pagkatapos po ay ito ilapag na po natin itong ating magnet. So ayan, swak na swak. Patutuyuin lang po natin ito mga boss ng hindi bababa sa 2 oras. Dahil tuyo na po ang ating epoxy, so ito tanggalin na po natin itong nilagay natin na spacer. So medyo kailangan na po dito ng mahabang pasensya sa pagtanggal dahil medyo mahirap po itong tanggalin. Ingatan po natin na wag maputol itong PVC. Kasi pag naputol po ito ay baka mahihirapan tayo sa pagtanggal. So ayan, naalis na rin po natin itong ating spacer. Ayan, napakaganda po ng alignment nitong ating ginawa.